Hallelujah, praise God. Isang muling magandang umaga sa inyong lahat na nakakasumpong, sa inyong lahat na nakakasubaybay sa gawain pong ito sa pamagitan po ng Facebook na ito. Pagpalain tayo ng salita ng Diyos sa umagang ito at ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumaating lahat sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay ating pong tunghayan ang salita ng Diyos sa aklat ng Ephesians sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. Kung kayo po ay may Biblia, mas magaling po na ating pong buklatin at ating pong subaybayan ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse 26 and 27 ay ganito: kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala, agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Hallelujah! Kung mapapansin po natin, napakaigsi lamang po na ating binasa, subalit ito po ay madalas ay nangyayari at nagaganap sa bawat tao. Pwede na po kayong pumalakpak pa. At maupo na, hindi na makatiis. Yan. Now, ang sabi doon, ang ating pong pag-aaralan ay galit. O yung tinatawag na sa English na anger. Diba? Anger. Ano ang tamang solusyon sa ating galit? Yan. Now, ang sabi doon, sino sa atin ang hindi nagagalit? Siguro wala, ano? Diba? Kapag ang isang tao hindi nagagalit, aba, ay, bigyan natin niya ng parangal, iparada natin niya sa plaza. Diba? Lahat ng tao ay nagagalit. Diba? Kaya sabi doon, ha? Sino sa atin, ang sabi doon, walang taong hindi nagagalit. Ang galit ay natural sa tao. Diba? Normal sa tao ang magalit, lalo na kung ikay ginagawa ng kalukuhan ng iba, o ikay ginagawa ng masama ng iba, o kaya yung mga mahal mo sa buhay ay ginagawa ng masama. Diba? Nagagalit tayo. Subalit ang sinasabi doon, kung mapapansin natin sa ating sabi doon, kung magagalit man kayo, ibig sabihin natural o normal na magalit ang isang tao. Ang sabi doon, iwasan ninyo kayo'y magkasala. Pwede palang magalit ang isang tao na hindi siya itulak o ibuyo sa pagkakasala. Diba? Paano yun? Halimbawa, nagagalit ka. Hindi ka dapat nagsasalita ng masama. Halimbawa, nagagalit ka, hindi ka dapat nagdadadabog o gidiyadaan mo sa emotional na galit. Now, ang sabi doon, dalawang klase ng galit ang ating pong pag-aaralan. Ang sabi doon, una, dalawang klase ng galit, ha? Ang sabi doon, galit na walang katuturan. Ano ba yung galit na walang katuturan? Kasi may katuturan, may galit na may katuturan eh. Mamaya natin yung pag-aaralan. Galit na walang katuturan, kundi kapahamakan ng ating kaluluwa at espiritu at physical na pagkatao. Ano yung mga bagay na yun? Ano yun? Nagagalit tayo dahil, sabi doon, ayaw natin pakialaman tayo upang himasukan tayo sa masama nating ginagawa. Di ba? Kadalasan ng tao nagagalit minsan kapag siya'y pinakikialaman sa mali niyang ginagawa. Halimbawa, sinasaway ka sa iyong bisyo. Di ba? Ano ba yung mga bisyo ngayon?
Pag isang tao, pinagsabihan mo na masama ang bisyo ng alak, masama ang bisyo ng sigarilyo, masama ang bisyo ng drugs. Imbis na siya ay matuwa para tanggapin niyo yung pangangaral at yung tinuturo, magagalit siya sa iyo. Sasabihin pa niya sa iyo, anong pakialam mo? Hinihingan ba kita ng binibili ko? Na aking bisyo? Ganyan ang tao. Imbis na tanggapin yung katotohanan, nagagalit pa siya na itama siya o ituwid siya ng iba. Ayaw niyang panghimasukan siya. Tama ba? Diba? Hindi lamang yun sa ating buhay. Sa pang-araw-araw nating pamumuhay, nagagalit tayo minsan sapagkat ayaw nating maistorbo o maabala kapag tayo tinatawag ng ating mga kasama sa bahay. Ayaw natin mabitawan ng cellphone dahil baka yung nilalaro mo, hindi mo mabuo. Diba? Ganyan tayo eh. Ayaw natin maistorbo kasi ang ganda-ganda ng pelikula pinanonood dati sa cellphone. Kaya pagka tinawag, inutosan ka, imbis na ikaw ay matuwa, nagdadadabog ka ngayon. Nagsisimangot ka ngayon. Galit na walang katuturan. Diba? Sabi mo nga, galit. Galit. Ano pa? Ano yung mga galit na walang katuturan? Yung katulad nung mali natin paniniwala. Ano yung mga mali natin paniniwala? Yung mga superstition, mga paniniwala ng mga sinaunang matatanda, mga pamahiin. Kapag sinansala mo yung mga pamahiin ng matatanda, ikaw bilang bata, pagagalitan ka nila. Ayaw nila na yung kanilang paniniwala kahit mali, ayaw nila na panghihimasukan mo. Diba? Maling paniniwala. Ang sasabihin nila, ay dito na ako nabuhay eh, dito na ako mamamatay. Kahit na mali na yung iyong pinakikinggan. Diba? Imbis itama mo yung iyong paniniwala at pananampalataya, sige ka pa rin. Kahit ang pinagsasamantala ka lang, sige ka pa rin. Bakit ganun ang tao? Imbis na matuwa siya sa paalaala mo, sa iyong pagtutuwid, nagagalit sila. Anong dahilan? Ayaw nila na sila ay masasapawan. Ayaw nila na akala nila sa sinasabi mo ay tawag dito na sila ay mapagsasabihan ng katotohanan. Akala nila yung kanila ang tama. Kaya sabi doon, ano ba yung mga galit na walang katotohanan? Tulad ng masama nating pag-uugali. Minsan pag pagsasabihan tayo pa matapang. Ikaw na nga yung tawag dito, nakadisgrasya, ikaw pa yung galit. Diba? May mga taong ganyan. Ikaw na nga yung nakasagi, ikaw pa yung matapang. Diba? Masama na nga yung ginagawa mo, nalalaman ka na nga, ikaw pa ang nagagalit kapag itinutuwid ka. Pag itinutuwid tayo. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Si Herodes. Makinig kayo mabuti Si Herodes, mga kapatid, ay hari. May kapatid siya na si Felipe. Si Felipe, ang asawa niya ay si Herodias. Si Herodias, asawa ni Felipe, ay kabit ni Haring Herodes. At alam ninyo, mga kapatid, bilang lingkod ng Diyos, yung Bautista, tungkulin niya, kahit hari siya, nasabing mali ang ginagawa ni Herodes sapagkat tinakasama niya ang asawa ng kanyang kapatid. Bawal yun. Ano nangyari? Masunod lamang ni Herodes yung gusto niya. Ano ginawa ng babaeng ito? Nagtimtim siya ng galit sa puso niya. At siya ay tawag dito, dahil sa pagkitimtim ng galit niya, mga kapatid, nagkaroon siya ng kaisipan na ipapatay si Juan Bautista. Wala nga lang siyang pagkakataon
sapagkat lahat na nakikinig kay Juan Bautista, ganun na lamang ang paniniwala kay Juan Bautista na si Juan Bautista ay sinugo ng Diyos. Dumating yung panahon na nagkaroon ng pagtitipon doon sa kaharian. At yung anak niya si Salome ay sumayaw habang nanonood si Hari Herodes. At habang sumasayaw ang anak ni Herodias, natuwa ang hari nito. At nangako siya sa anak ni Herodias kay Salome na kahit ano ibibigay niya, kahit yung kalahati ng kanyang kaharian, kahit na ibigay kay Salome. Subalit, nung pagkatapos sa sumayaw ang batang itong si Salome, pumasok siya doon sa kinabubunan ng kanyang nanay at sinabi niya sa nanay niya, ano ba ang hihingin ko? Sabi ng nanay, alam mo ang sabi ng nanay ni Herodias doon sa anak, ang ulo ni Juan Bautista. Kaya pinakuha ni Hari Herodes si Juan Bautista sa bilangguan at pinugot ang ulo ni Juan Bautista at inilagay sa plato o sa pinggan. Ganito kalupit. Ganun kagwabe ang nangyari sa lingkod ng Diyos. Biktima ng galit si Juan Bautista. At ang ating Panginoong Jesucristo ay biktima din ng galit ng mga tao o ng kasalanan ng sangkatauhan. Kung isipin po natin, pag binasa natin Marcos chapter 6 verse 17 to 28, kalunos-lunos ang nangyari kay Juan Bautista. Sa walang kakwenta-kwentang bagay, namatay si Juan Bautista. Ganon pa man, mga kapatid, ang mahalaga, kung mali ang ginagawa ng iyong kapwa at nakikita mo, mayroon kang karapatan sabihan, magalit na siya o magalit. Ang mabigat niyan ay kung ang Diyos ang magalit sa iyo dahil alam mo ang katotohanan, hindi mo sinasabi para ituwid ang ating kapwa. Hallelujah! Sino pang mga tao na nagalit siya na walang kakwenta-kwenta? Si Jonas. Habang naghihinilay ako kaninang madaling araw, paano ba si Jonas nagalit? Tawagin mo nga si Baby. Baby. Ha? Diba? Si Jonas po ay inutusan ng Diyos na mangaral sa Ninive. Imbis sa sumunod si Jonas sa Diyos, siya ay nagtago at sumakay siya ng isang bangka. At habang siya ay nakasakay sa bangka, inabot na malalakas na alon yung bangka, di ba? Barko yan. Barko, di ba? Barko na. Di ba? Bangka at barko. Malaki lang yung barko kaysa bangka, di ba? Ha? Barko. Halos itaob na malakas sa alon ang barkong yun. At alam ninyo, nagpalabunutan ng lahat ng mga tripulante doon at kung sino mabunot, siya may kasalanan. At ang nabunot si Jonas. At si Jonas ay nabunot. Mga kapatid, ang utos si Jonas, tapon niyo ako sa dagat. At itinapon siya sa dagat. At tumigil yung unos doon sa kanila sinasakya doon sa dagat. At siya nilunok ng malaking isda. At ilang gabi siya doon? 3 gabi. 3 gabi siya doon sa loob ng tiyan. At alam po ninyo, pagkatapos ng mga pangyayari, siya iniluwa doon sa dalampasigan ng Ninive. At nandun na siya sa Ninive, nangaral siya. Diba? At alam po ninyo, yung mga tao doon, nagsisi sa kanilang kasalanan. Pati hari, pati mga tao, pati hayop, nagdamit ng sako. At naupo sa abo. Bilang tanda ng pagsisisi. At kung mababasa po natin yung Jonas chapter 4 verse 1 to 11. Basahin nga natin yun. Hindi nagustuhan ni Jonas Yan. ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Ninive at siya'y nagalit. Kaya dumalangin siya. Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko ring matyaga kayo,
punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Yahweh. Hallelujah. Libig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot si Yahweh, anong ikagagalit mo, Jonas? Walang kibong lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ni Yahweh sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat ang matinding araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa matinding init. Kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay. Sinabi ni Yahweh, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob na magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka nang iya'y mamatay. Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 katao na pawang walang malay bukod pa sa makapal na hayop. Tingnan ninyo. Kung isipin mo walang karapatan si Jonas magalit. At ang pinagagalitan niya, Diyos pa ha? Ang lupit ng tao ito. Ha? Ganyan din nangyayari sa ating buhay ngayon. Pinagsasabihan lang Ah? siya ng Diyos na. Inuutosan tayo ng mabuti, itinatama tayo ng ating kapwa, nagagalit tayo. Magpasalamat ka nga dahil may nagtatama pa sa iyo. Pag wala na nagtatama sa iyo dahil sa kalukuhan ginagawa mo, malapit ka na mapahamak. Pag ganun. Pag wala ka ng pinaniniwalaan, delikado ang ating kalagayan. Tingnan mo si Jonas. Anong karapatan niyang magalit sa Diyos? Ha? Diba? Kung iisipin natin sila may sabi na mahabagin ng Diyos, puno ng pag-ibig. Pero hindi niya naunawaan ang kanya sinasabi. Hindi niya naunawaan yung kanya sarili. Diba? Kaya nga inutusan siya ng Diyos doon para ang tao doon pag nakarinig ang mabuting balita ay magsisi, magbalik loob sa Diyos. Tapos ngayon, hihintayin niya na mamatay ang mga tao doon. Diba? Ganun pa man, tingnan mo ang Diyos. Kahit na siya ay nagagalit, kahit na sinusumbatan niya ang Diyos, nagpatubo pa din ang Diyos doon sa kalapit niya ng kanyang masisilungan. Ganun pa man, kinabukasan ay pinasira sa uod. Simbolo yun ang Ninive. Diba? At siya ay, wala nang kanlong no sa tindesikat na araw, halos siya ay mahilo-hilo na. Tinatanong siya ng Diyos, anong kinagagalit mo, Jonas? Diba? Kung yung halaman, wala kang kapagod-pagod dyan. Petubo ko yan, namatayan. Ganun-ganun na lang. Ba? Ganyan yung tao Binibigyan na tayo ng pagkakataon ng Diyos, tayo pa nagagalit. Binibigyan na tayo. May mga tao hinihipo na ng Diyos para itama tayo sa ating maling ginagawa. Tayo pa ang nagagalit. Minsan, pagbabantaan pa natin yung mga tao na nag-concern sa iyo dahil mahal ka ng taong ito. Diba? Palakpakan na malakas ang Diyos. Si Cain. Kilala niyo si Cain? Yes, kapatid ni Abel. Kapatid ni Abel. Si Cain ay panganay na anak ni Eva at ni Adan. Si Abel ang bunso. Dumating ang panahon na silang dalawa'y naghandog sa Diyos. At ang handog ng dalawang ito ay mas kinalugdan ang handog ni Abel. Dahil doon nagalit si Cain. Basahin natin yung Genesis chapter 4 verse 4 hanggang 8. Pakibasa. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kaniyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kaniyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi may larawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo?
Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian, kailangang pagtagumpayan mo ito. Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, Abel, mamasyal tayo. Sumama naman ito, ngunit pagdating sa kabukiray, pinatay niya ito. Tingnan ninyo, mga kapatid. Ha? Nag-umpisa lamang doon sa paghahandog. Ang pinaghahandogan nila Diyos, nainggit siya. Kung bakit mas kinalugdan ng Diyos yung handog ni Abel. Ay, kung isipin po natin, maalam pa tayo sa Diyos. Diba? Ay, nagkalooban ng Diyos eh. Kaya sabi ng Panginoon, kaya sinabi niya, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Nakasimangot Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Ha? Ang ibig sabihin dito, kung ito'y pinangangawalan sa maling ginagawa natin, magsaya tayo sapagkat may nagtatama pa sa ating maling ginagawa. Pag wala na nagtatama sa ating maling ginagawa, yan ang napakahirap. Hindi rin Ha? Kung masama naman ang kasalanan tulad ng mabangis sa hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagawin kailangang mapagtagumpayan mo ito. Inasabi ng Panginoon. Diba? Ito yung mga galit na walang katutuan na humahantong sa pagpatay. Saan mga nangyayari sa ating paligid ngayon? Tingnan mo yung mga hinangyari ng mga nakaraang December. Ay, isang pulis pumatay ng 2 tao. Diba? Biruin mo dahil sa galit, masisira ang pamilya mo, masisira ang buhay mo, masisira ang buhay ng kapwa mo dahil sa galit. Bakit ganun? Kaya tingnan mo, pag nagagalit tayo, anong pakiramdam mo pag nagagalit ka? Gusto mo talagang, diba? Diba? O, kinakailangan mapagtagumpayan natin yun. Mamaya, tingnan natin kung anong klase ang kalagayan natin, kung anong kalagayan natin kapag tayo ay nagtatanim ng galit sa ating kapwa. Ano pa? Hindi lamang si Juan Bautista, hindi lamang si Jonas, hindi lamang si Cain. Si ikaw at ako ganun din. Di ba? Di ba? Pag nagagalit tayo, talaga namang malapit ang kasalanan sa atin kapag tayo nagagalit. Napakalapit. Delikado tayo. Kaya sabi nga doon kaya nga sabi doon sa ating pwede ka magalit. Huwag ka lang mananakit. Huwag ka lang magmumura. Huwag ka lang masyadong emosyonal. Diba? Ano ba, pagka may hinahanap, galit na galit ka, talagang yung mukha mo, hindi mo maipinta. Iyak-iyak pa. Bakit ganun? Diba? Imbisa ang mata ang panghanap, bunganga. Diba? Ano sabi doon? Hindi lang si Juan Bautista ang biktima ng galit ng iba. Hindi lang si Jonas ang nagalit. Hindi lang si Abel. Maging ikaw at ako. Diba? Nagagalit tayo pagka itinatama tayo. Yun yung galit na walang katuturan kung iisipin natin. Now, ano yung ikalawang galit? Sabi ko 2 galit Ito. Galit na makabuluhan at may pagmamahal. Ano ba yung galit na may tawag dito? Galit na may kabuluhan at pagmamahal. Yung ginawa ni Cristo. Ganito yan. Makinig kayo mabuti mga anak Makinig kayo mabuti. Si Cristo, nung siya naging tao, nagalit din siya. Diba, naabutan niya doon sa Jerusalem yung templo na ipinagawa ng kanyang ama. Naabutan niya na sinasalaula. May nagbibili, may bumibili. Diba? Kaya, basahin nga natin yung John chapter 2, verse 13 to 17. Nagalit si Jesus.
Malapit na ang Pasko Yan. ng mga Hudyo. Kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang mga namamaliit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Diyan mo, si Jesus man nagalit. Pero hindi nagalit si Jesus doon sa talagang tao. Ang pinagagalitan ni Jesus doon, yung ginagawa ng tao sa kanyang templo. Ha? Naintindihan ninyo? Halimbawa, ikaw ate gumawa ka ng masama. Hindi ikaw yun. Ginawa. Yung ginawa mo ang nakakagalit. Halimbawa, ikaw ay naghahanap dyan, Tinapon mo yung tubig. dabog ka ng dabog, imbis na ang paghahanap mo yung mata ang gamitin mo, bunganga ang ginagamit mo, di ba nakakagalit? Tas iiyak-iyak, yung mga ganyan. Di ba? Yung mga ganung bagay. Now, si Jesus ay nagalit, hindi doon sa mismong tao, kundi doon sa ginawa ng tao. Magkaiba yan, minsan sa ating buhay ganun din. Nagagalit ka sa masamang ginagawa ng iyong kapwa. Halimbawa, inunsi ka, niloko ka. Sino hindi magagalit? Mahal sa buhay mo, niloloko, ginagawa ng kalukuhan. Siyempre magagalit ka. Ano pa? Ang sabi doon, tandaan natin na ang sabi na Ephesians chapter 6 verse 12 ay ganito. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa libutang ito, ang mga hukbong espiritual kasama sa iyong papawid. Kaya pagka ginagawa ng masama na yung kapwa, hindi yung kapwa mo tao talaga ang gumagawa no, kundi may nag-uudyok sa kanya na gawin ang bagay na yung papagalitin ka. Nakuha nyo? Amen. Dahil ang tao ay hindi po likas na masama. Nang tayo likhain ng Diyos, hindi tayo likas na masama. Nagkakamula, sabi ko lagi, nagkakamula tayo ng kasalanan o kasamaan kapag tayo nahahawahan nasa libutang ito. Walang bagay na ginawa ang Diyos na masama. Kahit nga sabi ko nga, si Satanas hindi dati siyang masama. Siya'y anghel na mangawit ng Diyos. Subalit dumating yung panahon na nagluon siya ng hangawin na lampasan niya ang pagiging Diyos. Hindi naman po pwede yun. Kaya naging masama siya. Ganon din po sa atin. Tandaan natin na kapag tayo ginagawa ng masama na ating kapwa, ginagalit tayo ng ating kapwa, hindi po siya yun, kundi siya inuudyokan lamang, ginagamit lamang siya para ikaw ay galitin. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Anong dapat ating gawin? May galit na, sabi daw, may kabuluhan. At may galit na, may pagmamahal. Ano ibig sabihin to? Ngayon, dapat imbis na magalit ka sa kanya, dapat ikaw ay itutuwid mo siya bilang mahal mo siya. Diba? Dapat ganun. Tungkulin mo yun. Kung may mga tao na nakikita mo mali ang ginagawa, karapatan mo at binigyan ka ng authority ng Diyos na ituwid siya sa kanyang mali. Dahil kung hindi mo siya itutuwid sa kanyang mali, pati ikaw na nakakita ng masamang ginagawa niya, mapapahama ka. Ezekiel chapter 33 verse 7 to 9.
tao ang ginawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Yun. Verse 8, kapag sinabi ko sa taong masasama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Verse 9, ngunit kapag binalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat pananagutan. Palakpakan ng malakas ng Diyos. Dapat talagang itama. Pero kung hindi ka susundin niya, huwag kang magtatanim ng galit sa kanya. Ang mahalaga, pinaalalahanan mo siya. Sinabihan mo siya. Ligtas ka doon. Pero kung mali na nga yung ginagawa niya, nakikita mo na talaga, at di mo pinagsabihan, kasi kung sintidor ka, nananay ka, natatay ka, mali na yung ginagawa ng anak mo, mali na yung ginagawa ng kung sino sa paligid mo, kasalanan mo yan. Paano kung ginagawa din nila yun? Ay, di pamiho sila. Di ba? Yung ganun. Ano ang sabi mo? Kung paano Ginagawa kung ginagawa din nila, dahil wala silang mababaw, nagpapayo, hindi nila masabi kasi ginagawa din nila yung mga bagay na yun, ganun. ay magkasama sila, mapapahamak. Di ba? Hindi siya exempted doon. Mas lalo siyang mapapasadlak sa tawag dito, sa kapahamakan kasi alam niya yung mabuti, hindi niya ginagawa. Siya yung nakatatanda doon o siya yung nakakaangat doon para makaunawa ng mga bagay na yun. Mas malaki ang kasalanan niya. Diba? Kaya napakalinaw niya, may pananagutan tayo. Ito yung tinatawag na, imbis na magalit ka doon sa taong yun, sa ginagawa niya, dapat gawin mo, mahalin mo siya, pangawalan mo siya, sabihan mo siya, kung hindi siya makinig, at least sasabi mo, kung nakinig naman siya, salamat sa Diyos dahil nagbagong buhay siya. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Ang sabi doon, bakit sinabi ni Pablo na kapag tayo nagalit, agad natin pawiin ang galit sa ating mga puso? Bakit sinabi niya yun? Kasi habang ito may galit sa ating puso, habang tumatagal yan, tumitindi yan. Hindi na babawasan, nadadagdagan pa yan. Example sa mag-asawa. Kapag ang mag-asawa ay nagkaroon ng tampuhan at hindi sila nagkasundo sa buong maghapon na yun, mga kapatid, mas lalong dumadami ang pumapasok sa isip nila sa isa't isa. Kaya nga sabi doon, kung tayo magalit man, huwag nating lubugan ng araw. Kinakailangan ay bago matapos ang araw na yun, resolbahin. Huwag natin, sabi doon sa ating binasang versikulo, huwag natin bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Kaya ang dyablo nakapapasok sa ating buhay, tayo mismo nagbibigay ng authority para pasukin ang ating buhay. Sa totoo lang. Balik tayo sa mag-asawa. Sa magkaibigan. Sa ating kapwa. Pagka nagkaroon tayo ng alit at hindi agad tayo nagkaayos, ano iniisip mo lagi? Mga negatibong bagay laban sa kanya. Mga bagay na hindi mabuti para sa kanya. Yan ang papasok sa isip mo at yan ay ihahasik ng kalaban sa isip mo. At kapag nangyari ang mga bagay na yan, minsan, kaunting bagay lang pwede kang mapahamak. Kaya nga ano sabi ni Santiago sa chapter 1 verse 20. Pakibasa, Santiago chapter 1 verse 20. Sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Ang galit pala, ay hindi nakatutulong sa paningin ng Diyos para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ngayon, magagalit ka pa. Depende. Natural din, pero Pwede ka naman magalit. Pero huwag naman na daanin mo sa Depende. emosyon. Daanin mo sa pananakit ng iyong kapwa. Daanin mo sa pagbubunganga. Pwede naman tayo magalit eh. Sabi nga doon sa ating binasa kung magagalit man kayo, unawain ninyo mabuti yun. kung magagalit man, talagang Talagang magagalit tayo minsan sa mga bagay na hindi natin nagugustuhan, sa mga ginagawa sa atin. Kaya ano sabi doon? Hindi makatutulong yan. Sabi ni Santiago.
Ha? Sa magkakaibigan. Bakit minsan magkakaibigan humahantong sa matinding away? Dati magkasalo sa isang plato. Halos sila araw-gabi magkasama. Bakit humahantong pa doon sa mga bagay na halos nagpapatayan sila na? Di ba? Sinusubukan din. Di ba? Sabi dito, minsan nangyayari yan eh. Kaya sa mga kapitbahay, bakit humahantong sa mga bagay-bagay na ano? Kasi minsan yung galit, kinikim-kim natin. May galit din sa binaril. Di ba? Oo. Kasi minsan yung galit, ano yun ay? Tawag dito, parang vulkan. Di ba yun? Nasabog yung vulkan. Pag subukan na sa init siya, yung laban niya, di ba? Maahon yan. Ganon din tayo. Pag may galit tayo, halimbawa, matagal na tayo may galit sa taong yun. Ha? Pagka kayo nagkita nun, at kaunting ano lang, pwede may mangyaring hindi maganda. Sasabog yun eh. Di ba? Ganon yan. Di ba? For example, ito. Sabi doon, ito muna ha. Pag-awalan natin na ano ang pwedeng maging impact o bunga nito sa ating buhay. Yung galit, ano pwedeng maging impact? Ano ba sa Tagalog yung sa iba pang term yung impact? Epekto. Galing nga. Galing. Maging bunga. Alam ba yun? Minsan, kung isipin natin, ikaw pag nagagalit ka, anong impact sa iyo? Gumagawa ng pagkakasal. Nag-iisip ng masama. Kung ano-ano. Ayan. Walang kwenta, di ba? Kung isipin mo, Walang hindi lamang yun. May pinakita sa akin doon na ano ang pwedeng maging impact o bunga nito sa ating buhay kapag tayo na galit, may galit. Nakakapagpapangit. Sigurado. Oo! Eto mo si Kaing. Nakasimangot eh. Galit eh. Pangit. Tingnan mo, subukan mo sarili mo. May hinahanap ka. Hindi makita. Pagbibintangan mo kung sino-sino. Galit na galit ka. Ano yung suwa mo? Magsalamin ka. Diba? Tapos pagkatapos mo magsalamin, o matapos mumupa yung galit mo, di ba nakakahiya? Magbibintang ka kung sino kumuha, yung pala naman, yung hinahanap mo nakasampay lang dito sa balikat mo. nasa kamay. Di ba? Yung mga ganyang bagay. Nakakapagpapangit ang galit. Tinitinuya ako. Di ba? Lahat tayo sa magkakasama, tayo, pamilya. Nakapansin ko yan. Pag may hinahanap, bunganga. Imbis na mata, ano ba dapat natin gamitin pag naghahanap ka? Di ba mata? Mata. At Kaya yung binigyan ka ng mata eh. Pero ano ginagamit mo? Laki-laki ng mata mo. Bunganga mo. So ginagamit mo. Di ba? Magbibintang ka na kung ano-ano sa kasama mo sa bahay. Tapos ikaw may kasalanan. Di ba nakakahiya sa ating sarili? Di ba? Ikaw na nakikinig ngayon. Ikaw na nakakasumpong ng salita ng Diyos ito. Di ba nangyayari din niya sa iyo? Di ba? Hanap ka ng hanap ka ng hanap. Pagpipitahan mo asawa mo, ang alak mo. Ikaw naman pala nagtatago. Tapos mamaya pag nakita mo, ay ako pala nagtago. Di ba nakakahiya? ay, ito pala. Natago ko dito. Minsan nangyari yan sa akin, hinahanap ko yung panyo, nasa na kaya? Yung pala nakasampay sa balikat ko. At saka hindi ko makikita. Kasi naunang bunganga. Di ba nakakahiya? Kung tayo mahihiya sa ating sarili, gamitin natin yung ating mata sa paghanap, hindi yung bunganga. Tapos tayo, pagka talaga naghahanap, galit na galit ka. Tingnan mo sa salamin ng sarili mo. Di ba? Hello? Ano ang nagiging impact at bunga nito sa ating buhay kapag tayo may galit? Nakakapagpapangit sa ating pagkatao. Hindi na sa ating physical. Bagay sa ating pagkatao.
Kasi yung ugali mo lalabas dyan eh. Lalabas yan. Kasi naghahanap ka, dadabog ka, galit na galit ka. Kala nung kaibigan mo, kala nung kakilala mo, bait-bait mo, nagsisimba ka pa naman. Yung pala naman, kaunting bagay lamang. Nagmamarcha ka na. Sa galit. Ha? Ano pa? Ano yung impact nito? Sa ating buhay? Yung galit. Ito napakadelikado talaga. Ha? Ano yun? Sabi mo ano yun? Yun. Kapag high blood ka, kapatid, huwag na huwag kang magagalit ng todo-todo. Baka matipok tayo. Diba? Diba karamihan namamatay dahil sa biglang galit? Diba? Delikado yung galit eh. Delikado. Matindi ang komplikasyon nito sa ating buhay. Matindi yung impact. Ang sabi doon, ano ang pwedeng maging impact o bunga ng ating pagkagalit? Ha? Especially sa high blood. Madami na namatay dahil sa galit. Diba? Madami na. Diba? Ba't nakatingin ka sa akin? Diba? Kaya sabi doon, yung galit ay talagang masama ang impact nito eh, sa ating buhay. Pag kinimkim mo yan, mabuti na ikaw yung magpakimkim. ng mga, di ba doon sa kasal may pakimkim na tinatawag, di ba? Sa binyag. Sa binyag, ayan, ay mga bigay-bigay na material. Mabuti na yun, kisa ikaw ang magkimkim ng galit. Ha? Kaya sabi doon, ang galit ay delikado sa may mga taong high blood. Pag nagtatataas yung dugo mo, ay dapat hindi ka na masyadong nagagalit. Ay paano yan, Brad? Lagi akong ginagalit. Yun ang mabigat doon. Diba? Uutusan mo, nakasimangot, dadabog-dabog. Diba? Yung mga ganung bagay. Diba? Paano ka naman nakakagalit ano? Diba? Okay lang yun. Unawain mo na lamang. Diba? Ano pa ang impact ng pagkagalit sa ating buhay? Kasi pag may galit ka, minsan hindi ka makatulog. Wala kang peace of mind. Lagi kang balisa. Nababagabag ka. Diba? Halimbawa, nagalit ka doon sa kumami mo. Tapos yung kumami mo, may kilala mo mamatay tao. Ba, delikado ka. Oo, diba? Nagalit ka doon sa kapitbahay mo. Tapos yung kapitbahay mo, may baril pala. Oh. Diba? Ay baka, kaya hindi ka makatulog. Kaya wala kang peace of mind, kaya balisa ka. Baka bamilin ka na lang. Diba? Kaya dapat iwasan natin ang manggalit at magtanim ng galit. Diba? Masama yung nagtatanim ng galit. Alam mo ba pagka tayo nagtatanim ng galit, mamaya malaman natin kung anong kalagayan natin na babalikan uli yan. Ano pa? Ano pwedeng maging impact o bunga nito sa ating buhay? Yung pagkagalit natin. Minsan kahihiyan, di ba? Nakakahiya. Kung tayo nagpapakabanal tayo, tapos bigla kang magmumura na lang, magagalit ka na lang ng ganun na lang, ano? Di ba? Nakakahiya. Ang expectation sa ng mga nasa paligid, ng mga tao na nakakakilala sa'yo, Richarina, bakit anong to? Bakit? Di ba? Bakit pag-away? Di ba? Ang sabi ng Diyos, hindi dapat tayo makipag-away. Yan. Kaya nga sabi doon, ang galit ay parang bulkan na pwede pumutok yan anytime. At katulad din siya ng anay. Anay. Nakakita na kayo ng anay? Yung unos. Di ba yung ate Lamisa kinain ng unos, yung bilog-bilog na ano? Di ba? Makikita mo yung anay o yung unos, kapag tayo may galit, unti-unti ka na pala nung kinakain. At mausisaan mo na isang araw, nakain ka na, nasakmal ka na ng pagkagalit talaga. Di ba? Makikita mo minsan yung kahoy, akala mo buo pa.
Pag pinisut mong ganyan, wala nang laman kasi nakain na ng anay, nakain na ng unos. Ganon din po yung ating pagkagalit. Pagka yung ating pagkagalit ay nanatili sa ating puso, isang araw, mausisaan mo, kinain ka na ng galit na yun. Ha? Kaya minsan titingnan mo sa sarili, bakit ganito? Bakit bata pa ako, mukhang matanda na ako? Mukhang lusyang na. Ya? Ang sabi doon, ano ba yung tamang solusyon sa ating mga galit? Ya, solusyon na tayo ha. Solusyon. Lahat ng problema may solusyon. Tama ba? Amen. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Alam mo yung galit, napakalaking problema yan pagka ikipikunin eh. Mainitin ang ulo mo. Di ba? Sumangutin. Yung ikaw ay magaling ka mambiro, tapos hindi ka mabiro. Ganyan ba? Sakit yan eh. Di ba? Mahirap ito eh. Mahirap po maiwasan yung mga ganyan eh. Na ang sabi doon, na Santiago, chapter 1, verse 19. Ha? Para yung galit natin masolusyonan. Ha? Ang sabi doon, tandaan ninyo mga kapatid kong minamahal. Una, matuto kayong makinig. Makinig ka muna. Huwag agad magagalit. Nagpapaliwanag pa yung kapwa mo, sasabat ka na agad eh. Ha? Ang pinag-uusapan pala itlog, ikaw naman, manok na. Wag muna, hayaan mo siya muna. Magdadat-dat. Dahan-dahan ka lang. Huwag ka muna sasabat. Ang sabi doon, tandaan ninyo ito mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig. Dahan-dahan sa pagsasalita. At huwag agad magagalit. Diba? Ay tayo. Para sa iyo pala. Oo. Minsan, napapaliwanag. Nakakaisa pala, ikaw nakakasampu na. Diba? Ikaw naman yung mali. Ay, tayo pa'y matapang. Pagkatapos, sasabihin mo, nakakahiya pala yung ginawa ko yun. Diba? Oh. Ito ang solusyon. Ang sinasabi ng Biblia. Matuto tayong makinig. Makinig. Sabi mo nga, makinig. Marinig. At dahan-dahan sa Salita. sa salita. At huwag agad magagalit. Kaya ba natin yun? Yes. Hindi makasagot yung iba eh. Pagkatanggalit. Kayo nanonood, kaya ba natin yun? Di ba? Natatandaan ko nung ako'y nag-aaral pa, elementary ako. Pag may kaaway ako, yung mga nagsusulsol, sasabihin ng isa, pitikin mo nga sa tainga. Hipuin mo sa tainga. Di ba? Kaya ginagano ng mga nagsusulsol para mag-away. Ganyan yung mga walang magawa. Imbis na pagkasunduin, pinag-aaway. Now, ano sabi doon? Ano ang tamang solusyon sa ating galit? Huwag kang magtatanim ng galit. Basahin nga natin mga chapter 7 verse 9. Huwag kang magtatanim ng galit. Kapag nagtanim ka ng galit, ito ang ating kalagayan. 7:9. 7:9. Pag-aralan mong magpigil sa sarili. Yun. Mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Malakpakan ng mga lakas ng Panginoon. Mabigat yun Ang sabi na, mga kamal, chapter 7 verse 9, pag-aralan mong magpigil sa sarili. Sabi mo magpigil. Magpigil. Sa sarili. Sa sarili. At ang sabi nun, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Alam ba yung kahulugan ng mangmang? Bobo. Bobo. Walang alam. Walang alam. Ano pa? Ignorante. Mahina ulo. Yan. Kapag ka pala tayo, lalo na yung mga tao ng katuwiran na o kahit na magpantay ang aking mga paa, hindi ko siya patatawawin. Mga ganyan. Kung ano-ano sinasabi. Napakatindi na ginawa sa akin. Ni ganito, ni ganyan, hindi ko siya patatawawin. Anong pwede mangyari sa mga taong yon? Basahin nga natin doon sa Ecclesiastico.
kapag ang tao hindi nagpatawad, meron dito sinabi sa Ecclesiastico eh. Ang sabi doon, kung hindi ka magpatawad, kung hindi ka mahabag sa iyong kapwa, Ecclesiastico chapter 28, verse 2, muna tayo sa 2. Patawarin mo ang kapwa mo sa kanyang pagkukulang. At pag ikaw dumalangin sa Diyos, patatawarin ka din naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Ayan, yung pala pwede mangyari. Ha? Kung hindi ka mahabag sa iyong kapwa, paano mo hihingi ng tawad ang iyong mga kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkimkim ng galit, sino magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Ha? Huwag tayo magtatanim. Kaya nga sabi doon eh, kung magalit man kayo, agad din yung pawin sa inyong kalooban ng galit. Ha? Galit ay dapat ay kamuhian. Ha? Ang sabi doon sa Ecclesiastico chapter 27 verse 30 sa taas, ang puot at pagngit-ngit ay dapat din kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Pangkaraniwan. Ah, di ba? Grabe. Ano pa? Anong tamang solusyon sa ating mga galit? Ha? Iwasan natin ang emosyonal o yung physical o yung tinatawag na tawag dito, yung makasakit tayo ng damdamin o ng pang-physical na pananakit. Diba? Kadalasan yan eh. Hindi ka nga nananakit sa physical, pero yung bunganga mo naman, napakasakit kung magsalita. Tagos hanggang sa kaibuturan ng utak ng ating buto. Diba? Minsan ganyan tayo, lampasan tayo magsalita. Hindi natin iniisip yung damdamin ng ating kapwa. Kaya tayo maligalit minsan eh. Basta tayo tumira, ayos na. Akala natin tama, yung pala mali. Pero kung lagi natin iniisip ang damdamin ng ating kapwa, maiwasan natin na tayo may kaaway. Kasi bakit sumisiklab ang matinding awayan at tumahantong sa patayan? Ha? Dahil sa ating galit. Anong dahilan? Kasi daldal tayo ng daldal. Ha? Imbis na tayo tumahimik na lang, hindi natin mapigilan ang ating mga bunganga. At anong ba ninyo kapag hindi natin tayo matuto magpigil sa ating mga kadaldalan ng masasama? May sinabi doon sa Matthew chapter 2 verse 36 to 37. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya. Verse 37, sapagkat ikaw ay pawawalan sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Ayan. Di ba? Walang gulo kung hindi ka na lang muna magsasalita. Ngayon naman, kung talagang tawag dito, hinahabol ka talaga ng pagkasyurti sa buhay, tumatahimik ka na nga, sinusundan ka pa, aba, talagang hinahamon ka, ano? Lumayo ka na lang. Diba? Ang sabi doon, ano ang tamang solusyon sa ating galit? Una, matuto tayong makinig at dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Magagalit. Pakinggan mo siya. Ngayon, kung mali naman sinasabi niya, pagkatapos siya, pwede kang mga tuwira na. Yan. Ano, ikalawa, huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Huwag. Kasi baka mamaya,
baka abutan tayo doon na hindi tayo nagpatawad, baka impyerno tayo. Ikatlo, ano ang tamang solusyon sa ating mga galit? Iwasan natin ang pagiging emosyonal, physical na galit. At ang sabi doon, layuan natin kung talagang mainit na. Palakpakan ng malakas ang Diyos. May sinabi dito sa Ecclesiasticus chapter 28 verse 11. Ang padalos-dalos na usapay nauwi sa kainitan at biglang siklab sa naalitay humahantong sa patayan. Tama yan. Nangyayari yan. Ang sabi ng verse 12, hipan mo ang baga, yaoy magniningas. Ngunit duwaan mo, yaoy mamamatay. At alinman dito'y bibig ang may gawa. Di ba? Di ba pag hinipan mo yung baga, nagniningas, lumalaki yung apoy. Ibig sabihin, pagka talaga sinulsulan mo yung kapwa mo na magalit, talagang delikado yun. At ang sabi, duwaan mo. Ang sabi doon, ngunit duwaan mo, yaoy mamamatay. Kasi yung duwa ay tubig. Tama ba? At ang sabi doon, at alinman dito'y bibig ang may gawa. Ibig sabihin, minsan nag-uumpisa ang galit sa ating mga pananalita. Minsan, kahit natahimik ka, may mga kilirinig kang hindi maganda, magagalit ka na walang kadahi-dahilan. Di ba? Kaya ano sabi doon? May galit na walang katuturan at may galit na may katuturan. Di ba? Na ano ninyo? Ano yung galit na walang katuturan? Yung itinatawa mo yung tao, nagagalit pa sa'yo, galit na walang katuturan yon. Yung galit na may katuturan, nakikita mo mali yung kapwa mo, nagagalit ka doon sa mali niyang ginagawa, hindi sa mismong taong yun, inaaralan mo siya. Diba? Yung galit mo ay hindi sa taong yun, kundi sa ginagawa niya. Nagbagong buhay siya. Yun ang galit na may katuturan. Now, ang galit ay hindi po nakatutulong para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang sabi doon, kapag tayo ay galit, mas malapit ang kasalanan. Now, ano ang pwedeng impact o bunga ng galit sa ating buhay? Una, nakakapagpapangit. Diba? Ikalawa, delikado, nakamamatay. Ikatlo, hindi makatulog, walang peace of mind, balisa. Iyan ang dulot ng galit sa ating puso. Ano ang tamang solusyon? Ang sabi doon, matuto tayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita. At ikalawa, huwag tayong magtatanim ng galit sa ating kapwa. At number 3, iwasan natin ang emotional at physical na galit. At sabi doon, pang-apat, mas laliman natin ang pang-unawa. Laliman ang ating pang-unawa. Palakpakan ng malakas ng Diyos. Now, ngayon, sitayo na kayo. Praise God. Salamat sa Diyos sa umagang ito. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon sa umagang ito. Minsan, madalas kaming magalit ng walang katuturan sa aming kapwa-tao, sa mga tao na nasa aming paligid. Ang galit po pala ay pwedeng gamitin namin upang kami magkaroon ng pagmamahal at malasakit sa aming kapwa. Ang galit na iyon ay may katuturan at pwedeng magbago ng aming kapwa. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit sa iyo na isang taong makasalanan. Dalangin ko po at dalangin namin na ikaw po magkontrol ng aming buhay upang hindi kami mapahamak sa galit na aming nararamdaman at nararanasan sa aming buhay. Panginoon,
Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga nagagawa, naiisip, sa aming mga hinanakit, galit, tampo, puot sa aming kapwa. Kami, Panginoon, ay buong puso na lumalapit sa iyo upang ihingi ng tawad ang aming mga kahinaan bilang tao. Panginoon, ikaw po ang magkontrol ng aming buhay. Ikaw po maghari sa aming buhay. Ikaw po magturo kung ano ang lalakadan namin upang maging matuwid sa iyong paningin. Panginoon, hindi po namin kaya na mag-isa ang bagay na ito. Lalo na kapag dumarating sa aming buhay ang matinding pagkagalit at pagkapuot. Iligtas mo kami na kami magkasala at huwag kami magtanim ng sama ng loob sa aming kapwa. Bagkus, Panginoon, paiwalin mo sa aming puso't isipan na kami tao din na nagkakasala katulad ng iba. At palalimin mo, Panginoon, ang aming pangunawa patungkol sa iyo. At kami laging samahan ng iyong banal na Espiritu upang akayin kami sa tamang landas, sa tamang daan patungo sa iyo, Panginoon. O Diyos, salamat po ng marami sa pagkakataon ito. Salamat po sa mga taong sumubaybay, nakasumpong at nagbigay ng panahon sa iyong salita sa umagang ito. Ano man po ang kanilang pangangailangan, Panginoon, ikaw po ang tumugon sa kanila. Ano man po ang kanilang kahilingan ngayon, ikaw po ang nakakaalam. Kaya naman samot dalangin po, Panginoon, na sila po'y mapagpala mo ng iyong salita sa umagang ito sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi ko po alam ang kanilang pangangailangan, subalit ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng ito. Sapagkat ikaw, Panginoon, bagamat ikaw ay nasa langit, kami nandito sa kalupaan, alam mo at kita mo ang mga nangyayari at nagaganap sa aming buhay. Kaya naman, Panginoon, samot dalangin ko po sa umagang ito, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming pagkukulang, at pagpalain mo ang aming mga buhay. Ilayo mo kami sa mga kasalanan at sa mga pagsubok na mabigat sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen.